Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, meron akong hawak na pyesa dito. Ang tawag dito ay lip blocks. So yung mga gustong nagtataas ng kanilang mga SUV or yung kanilang mga sasakyan na naka-coil spring. So ito po yung ginagamit natin. Ipinapatong po ito doon sa ibabaw ng shock assembly, yung kanyang shock mount. Tapos ito na yung ituturnilyo mo mismo doon sa body ng sasakyan mo. So pwede kang tumaas. Ito po ay 3.2 cm or 32 mm. Sa inches po ay 1.25 inches po yung kapal nito. Yun po ang pwedeng itaas ngayon ng body mo. Ngayon mga kapatid, kapag bago ang inyong sasakyan, may nabibili po talagang mga aftermarket na mga ganitong mga pyesa. Yun nga, ang tawag dito ay lip block. So ito po ay gamit sa Montero. Meron ding nabibili para sa Fortuner. Meron ding nabibili siguro yung ibang mga off-road na sasakyan, yung pwedeng pang off-road. Paano ngayon mga kapatid kung walang nabibili at gusto mong itaas yung iyong sasakyan? Tulad nga po, nung isang customer namin na pumunta dito kanina, taga Las Piñas pa po siya, ang kanya pong sasakyan ay Sangyong. Kaya lang, ang problema dito sa Sangyong na to, hindi naman kataasan yung hump, sumasayad yung harapan niya. Medyo mababa talaga yung build ng sasakyan na to. Pero SUV po ito ha. Ngayon, kapag doon sa mga parking area, magpa-park siya, yung mga stopper no na medyo matataas, sumasayad din po yung pinaka-ilalim, yung pinaka-cover doon. Sumasayad at nasira na nga po yun sa sasakyan niya. So pumunta po siya rito, nagtanong siya sa atin, ano ba ang pwedeng gawin? So sabi ko, magpalit na lang ng medyo makapal na gulong, yung medyo mataas. Kaso sabi naman niya, hindi na magiging maganda yung itsura. At saka pwedeng sumayad kapag nililiko niya yung kanyang manibela dahil sasayad dun sa body. So sabi niya, napapanood ko po kasi kayo, naglilip kayo ng mga sasakyan, baka pwedeng maglip po tayo. So ipinakita ko sa kanya yung mga ganito namin, kaya lang wala naman pong available para doon sa Sangyong. Kaya balik po tayo doon sa dating gawi para makatulong po tayo sa mga kapatid natin, sa mga subscribers ko po dito sa Autorans. Ito po yung inilalagay ko dyan para masolve yung problema ni Kuya. Glenn, halika, pasok mo dito. Ayan. O yan, si Glenn. Oh, mabigat ba? Ha? Mabigat po. Mabigat. O, ito po. Ano ba tawag dito? Plastic? Plastic daw. Engineering plastic po ito, 150 mm. So, yung 150 mm po na yan, kapag sinukat natin, ito po ay 6 inches. Yung kanyang diametro. So, ito po ay saktong-sakto doon sa mga nagpapagawa ng mga ganito. Ayan. Medyo malaki pa nga siya dito sa ginagamit sa Montero. So, saktong-sakto. Ngayon, ikakat namin to doon sa kailangan nating taas lang. Meron po tayong torno dito. May lathe machine tayo. Meron tayong pangkat dito. Meron tayong milling machine para sa lahat ng mga pagbubutas. So, maigagawa ko po ngayon yung Sangyong na yon ng ganitong lip blocks. At ang maganda po dito, ito po ay engineering plastic, HDPE. Ito po ay hindi nagkokos ng ingay. Ito, pag lumuwag doon sa mounting, pwedeng magkos ng ingay, pero ito po hindi. Ito ay iniipit na ngayon, nung pinaka-shock mount, yung shock assembly mo, iipitin na ngayon to at nakaturnilyo naman doon sa body, doon sa ibabaw. So, yun po ang trabaho nitong engineering plastic. At ito po, itinotorno namin base doon sa aabutan niya. Halimbawa, ito yung shock mount. Halimbawa, yan yung shock mount, aabutan niya. Ipinapasok pa po namin to doon sa loob para wala talagang dulas. Huhukayin namin yan ng konti. Pasok na pasok, hakab na hakab doon yan. At tapos yung kailangan nating kapal. So sa mga ganito pong paglilip namin, hindi tayo pwedeng maglip ng sobra. Kasi wala na po yun doon sa legal lip niya. Dapat yung saktong-saktong lip lang, natataas yan na hindi mababiolate yung suspension. Paano po yun? Halimbawa po, ang original na suspension arm mo sa lower, nakaganyan, halos sabay naman yan, pati yung upper, ganyan din yan. Ngayon mga kapatid, kapag po kasi naglip tayo ng over, sobra, ang mangyayari, kung ito po yung lower, ito yung upper, pag naglip ka ng sobra, gaganyan po yan. Ito yung arm natin. Ayan. So, mula dyan. Okay. So, kapag sumobra, tataas nga yung body mo dahil ito yung body, tataas na pa gano'n yan. Okay. Ang problema naman, yung gulong mo, gumaganyan-ganyan yan. Dahil yung tie rod mo, yung sa rack and pinion mo,
yung tie rod mo nakaganyan. So every time na iyan ay tataas, dumidiretso, humahaba, umiigsi yung tie rod mo. Dahil na-violate mo na yung geometry. So ang pinaka mataas lang po na talaga na pwede natin gawin dito hanggat maaari ay 1.5 inch lang po ang pwede nating ilagay. So kung 1.5 inch lang, mga nandito lang po yan. Ayan. So, iyan po yung pinaka-lip na pwede nating gawin, yung pinakamataas na lip pag gumagamit po nitong mga ganitong spacer na matatawag. Ito yung mga ginagamit nating suspension lip. Ang tendency nun, magkakaroon ng angat yung body. Pero syempre, once na mangyari yun, magkakaroon ng toe-in, toe-out yan kasi mahihila yung gulong mo Depende kung nasaan yung tie rod mo, kung doon sa harapan ng gulong or nandun sa likod. So, kung nandun sa harapan ng gulong, toe-in yan at kailangan yung magpa-wheel alignment. So, ganun lang po kasimple yun. Ito po yung ginagamit namin na pangangat, yung suspension lip doon sa ibabaw. Hindi po kami gumagamit ng mga shock absorber na mahaba para lang malip. Kasi ang nagkakaproblema naman doon yung coil spring na pepwersa. Ginaganon yung coil spring, na pepwersa yon. So, dito, nandyan yung original mong coil spring, nandyan yung original mong shocks. Same ang suspension, same ang lambot nun, same ang tigas nun. Ilalagay mo lang sa ibabaw. Ito pong aming pang-lip. Engineering plastic. Ayan, HDPE. So, Glenn, tanggalin mo na muna yan. Yan po si Glenn. Babiyahe bukas yan, papuntang Bicol. Mga kapatid, siguro naman sa tagal nyo na pong nagmamaneho, may pagkakataon na yung goma nyo umiimpis. Maya't maya, pumupunta kayo sa gasoline station, kayo na mismo yung naghahangin. O kaya, bibili kayo mismo ng kompresor para makargahan nyo yung gulong nyo ng hangin dahil palaging lumalambot. Baka iyan po ay mayroong pako or may tumusok dyan na naiwan dun sa gulong nyo at dahil sa tubeless po ang inyong gulong, hindi ka agad yan sumisingaw. Minsan nga po ay inaabot pa ng buwan, minsan inaabot ng 2 buwan. Pero yung pinakamabilis, araw. Minsan 2 araw, 3 araw, kapag malaki yung pako, ay sumisingaw na. Bakit po kaya ganon na hindi ka agad sumisingaw kapag ang inyong gulong ay tubeless at kapag ka naman ang inyong gulong ay interior tulad ng ibang mga motorsiklo, mga tricycle, na gumagamit ng mga may interior pa sa loob ng kanilang gulong, ay bigla na lang umiimpis. Ito po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo yung example kung bakit hindi po umiimpis kagad yung tubeless. Okay mga kapatid, meron akong hawak na lobo dito. Yan. Ano ba yung mga, yun? Ako ay may lobo. Hindi ngayon, ito, hindi. Wala itong asoge. So, itong lobo na hawak ko, halimbawa, ikumpara natin to doon sa gulong na may interior. Tutusukin ng aspile, titignan natin kung siya ay kagad nasasabog. Halika Glenn, tusukin mo nga ito. Ayan. Tusukin mo, huwag ilapit sa mukha ko O sige, ayan, tingnan nyo. Ayan. Pasabog ka agad. Hindi naman ganun kabilis kapag ka ikaw ay naka-interior na gulong, hindi naman ganun kabilis. Pero siyempre, lobo to at tinusok mo ng karayom, ng aspile, kaya bigla siyang sumabog. Ngayon, ito naman yung isang lobo. Ito ay kukumpara natin bilang isang tubeless na gulong. So, kailangan lagyan natin ng tape kasi po yung tubeless tire, yun po ay may inner lining na impermeable na hindi tatagas ang hangin. Yun talaga yung design niya. So, ito po, tignan nyo ngayon, kung itong dinikit kong tape na to, at kapag ka ito ay tinusok ni Glenn ng aspile, kung ito po ay puputok, tignan nyo po kung puputok. Halika Glenn dito. Tignan mo. So ayan, tutusukin po ng aspile. Okay, tusok. Huwag mo nga alisin. Naitusok mo. Ipakita mo ngayon sa camera kung yan ay ayan po yung aspile. Ayan. Ganito din po ang mangyayari sa inyong gulong kapag po yan ay napako or yan ay natusok ng matulis na bagay. Hindi po kaagad yan sisingaw hanggat nandun yung pako. Itong lobo ang naging inner lining. Hindi kaagad siya iimpis. Pero sisingaw at sisingaw siya pagdating ng panahon at hindi naman din siya puputok. Katulad nga po ng example natin na yung lobo, yung inner lining at yung external tire, yun po yung tape. So ito po mga kapatid, tignan nyo po, itong nasa drawing po natin dito sa whiteboard, kung ito po yung tubeless nating gulong, ayan. Yung red line po na to, yung red outline na yan po yung pinaka rubber. Yun nga, yung balloon na yun, yan po yun. So, nakadikit na talaga siya doon sa ating gulong na binibili nyo ng mga tubeless. Kaya nga pag kayo po ay nagpapavulcanize, di ba? Yan ay kinakaskas pa ng mga nagbubulcanize para idikit ngayon yung pantapal, yung pangtakip doon. So,
ibinubulkanize yun, niluluto pa nga nila yun. Yung iba naman, pinapatch lang, dinidikit lang. Ito po yun. At yun nga po yung pinaka-lobo na ginawa nating example. Unlike po, mga kapatid, itong gulong na to na may interior, napako yan, ayan. Dire-diretso, mabubutas yung interior doon at mabilis po ang pag-impis niyan. Hindi ka pa makakalayo, dapa na yung gulong mo. Dahil po, itong interior na to ay hindi naman talaga nakadikit doon mismo sa gulong, no? Yung goma mismo. Ngayon, ang mangyayari dyan, dahil ito pong interior na yan, ito naman pito niya, hindi nakatornilyo doon sa mags. So, ayan, iimpis po kaagad yan. So, ganyan po yung sa tubeless at doon sa mga gumagamit ng interior. So, kung maaari, kung kayo po ay naka-tubeless, gamitan nyo talaga ng tubeless tires. Huwag kayong magtitipid na halimbawa na damage na yung tubeless nyo at lalagyan nyo ng ganitong interior. Delikado po yon. Pwede po yung sumabog. Kapatid, ang init dito. Pero ituloy ko pa itong vlog ko. Ito naman po, ignition coil. Para sa mga digasolinang makina. Yung mga naka-ECI na, naka-EFI na. So ano ang trabaho ng ignition coil? Ito po ay para mag-produce ng 40,000 volts. Converted na 40,000 volts from 12 volts para ipasok naman niya dito sa spark plug. At kapag ka ito ay nagkaroon na ng 40,000 volts, ito po ay magpuproduce ng spark. Hindi lang basta spark, arcing yun. Kung ito ay iaangat mo mula doon sa pinaglalagyan niya, doon sa engine, at paandarin mo ang iyong sasakyan, makakakita ka po ng arcing dyan. Kulay blue. Basta lalagay mo lang to sa ground, itong katawan niya. So, habang umaandar yan, makikita mo may arcing yan dyan. Anyway, mga kapatid, yung arcing po na yon, yung spark na yon, ang magbibigay ng sindi doon sa fuel na nandoon sa cylinder. So kapag ka nagkaroon ng sindi yun nga, magtataas baba ang inyong piston. So yung process no, nung combustion. Pero ito mga kapatid, itong ignition coil na to, ang lifespan po nito kadalasan ay 100,000 miles. So kung yung sasakyan nyo tumakbo na ng 100,000 miles at kapag po kayo ay nagkaproblema ng namamalya, humina ang inyong power ng inyong sasakyan at hindi na talaga mag-start yung inyong sasakyan, pwedeng sira na po ang inyong ignition coil. Kung 100,000 miles sa kilometers, 160,000 kilometers yun. At nagkaroon ng check engine at lumabas po yung mga code na PO300, PO312, yun po yung misfire. At PO350 at PO362, yun naman po yung ignition coil fault. Sa mga kotse po natin, mga 4-cylinder, siyempre, 4 din ang spark plugs niyan at 4 din ang ignition coil. Kung masisira ang isang ignition coil, so 1/4 ng power nun mawawala. Kasi walang magkukonbust dun sa isang cylinder. Ngayon, kung nasira na nga yung isa at humina pa yung iba, diyan mo mararamdaman talaga na halos yung sasakyan mo parang imbalido na. Palpak na talaga yan kung hindi gagana yung iba pang mga ignition coil. Sa maraming pagkakataon, mga kapatid, hindi sabay-sabay nasisira. Minsan, isa ang sira. Yun nga yung papalya-palya na yung minor mo. Mararamdaman mo yun. At kapag ka naman nandoon sa high RPM ka, hindi ganun kalakas ang power. So, pwede nyo pong testingin yun. Tanggalin nyo yung wire habang umaandar. Tanggalin nyo yung socket na nakalagay dito. At habang tinatanggal nyo isa-isa yon, makikita nyo magbabago dapat yung minor, yung idle niya, yung RPM ng inyong sasakyan. Kung halimbawa, nasa minor ka, pag tinanggal mo yung isa, na supply, no, yung kuryente nitong ignition coil, dapat mamamalya yan. Ngayon, kung natsambahan mo kagad, tinanggal mo at walang pagbabago, doon sa engine mo, yung idle mo, ganun pa rin, palyado na siya, mahina na, nagbabibrate na siya, tinanggal mo ngayon yung isa rito, sakto, natsambahan mo. Yun kagad yung may problema. Ngayon, kung doon sa 4, tinanggal mo, namamalya bawat isa, ibig sabihin gumagana lahat yun. Mga kapatid, may nagawa po ako nito. Isang RAV4 po yun. Hinila namin dahil hindi na talaga, no start na siya. Lahat po ng ignition coil niya, sabay-sabay po nasira. Yung mga ignition coil na yan, kung ang inyong sasakyan ay brand new mo talaga binili at wala ka pang napalitan dyan kahit isa, yung mga electronic parts na to, mga kapatid, ay sabay-sabay din ang manufacturing date nito. At posible rin kung masisira sila, sabay-sabay po talaga. Nagkakaroon lang ng problema minsan na nasira yung isang piraso, ang pinalitan isa lang. Kaya sa mga darating na panahon, hindi talaga sila sabay-sabay na nasisira. Kaya kung ako po tatanungin nyo, kapag nasiraan kayo ng ignition coil at talaga namang matagal na sa inyo yung sasakyan na yan, kapag nasira ang isa, palitan nyo po lahat.
Dahil sigurado yung ibang mga kasama niya, kahit hindi pa siya totally nasira, nagbago na po ang performance niyan. Baka hindi niya na nabibigay yung 40,000 volts na hinahanap ng system. Pwedeng nasa 30 na lang, pwedeng nasa 28, 25. So, hindi na po maganda ang magiging performance ng mga ignition coil na yon at hindi na rin magiging maganda ang sunog ng inyong mga spark plug. Mga kapatid, yung mga old school na pamamaraan, kapag ka nag-check ng ignition coil or ng spark plug, so, ang ginagawa po ng mga naunang mga mekaniko, lalagyan nila ng screwdriver dito, tapos pagaganahin yung sasakyan. Pero isa-isang binubunot ito. Hindi po kasama yung spark plug para mapaandar mo na. Kasi, mga kapatid, kung wala yung spark plug doon, hindi yan naandar. So ngayon, ito po, habang umaandar, palyado nga lang yun, didikit mo ngayon itong portion na to doon sa ground, doon sa engine, no? Doon sa pinakakatawan ng engine, siyempre ground yon. So magkakaroon ng spark yan, makikita mo yung arcing ng kuryente, gumagana yung ignition coil mo. Yun nga lang, hindi mo masasabi kung malakas yun o mahina. So kailangan testingin mo lahat. Kung pare-parehas yung arcing na nakikita mo, ibig sabihin pare-parehas silang nagpe-perform doon sa kuryente na yon. Pero hindi mo pa rin alam kung sakto ba yung kuryente na inilalabas niya kasi kailangan masukat mo talaga yung kuryente na yon. Anyway, yun po yung isang way para makita mo kung nagwo-work yung ignition coil. Ngayon kung ginawa mo yon at walang arcing pero yung iba meron, defective nga yung iyong ignition coil. So palitan mo na yan. Ang ginagawa rin naman ng iba, halimbawa nakita mo ng ganon, okay, kunin mo yung isang ignition coil, lipat mo dito. At kapag ka dito wala pa rin, mga kapatid, nailipat mo na, halimbawa ito, nailipat ko na to, no? Dito wala pa rin, pero yung isa na dating nandito, nagkaroon, ang problema mo na siyempre, itong kuryente, yung dinaanan nun. Baka meron kang open circuit doon na kinakabitan nitong ignition coil, papunta doon sa, hanggang doon sa makarating, doon sa computer. Pwede pong ganon. So mga kapatid, ganun lang naman yung mga simpleng troubleshooting. Kaya lang, minsan ang nangyayari dito, nagche-check engine. Kasi nga, kinalas mo, inalis mo ng umaandar. So magche-check engine. Minsan, hindi kaagad nawawala yung check engine doon sa iyong gauge. Minsan naman nawawala, nagre-relearn siya. Tanggalin mo lang doon sa terminal ng battery at ibalik mo. Ngayon, kung hindi mo mawawala yon at nag-operate naman din siya ng maayos yung engine mo, dalhin mo na lang sa mga talyer at ipa-delete mo yung faults kung ano yung check engine na yun. Or baka naman may iba pang nadamay na problema. Mga kapatid, magtatabi rin kayo ng mga spare na spark plugs, no? Kasi pwede nyong i-test yung mga ignition coils na yan, na yun nga, nandoon pa rin yung mga dating spark plugs at meron kang spare na spark plugs. Pag nakita mo yung spark, mga kapatid, kahit na nasa tirik ang araw, makikita mo yung spark na yun, makikita mo yung arcing na yun, ng kuryente dito sa spark plug. Basta make sure ito ay nakakabit doon sa ground, no? Nakadikit siya doon sa body ng engine, doon sa metal. So ground yon. Makikita mo yan. Kapag hindi siya masyadong visible pero may arcing, mahina yon. Kasi po, malakas po talaga yung arcing na dapat na makikita mo. Kapag ito ang nasira, ignition coil, halimbawa isa lang ang nasira, palyado, may vibration at hihina ang power. Kung lahat ay nagde-deteriorate yung kanyang performance, maaaring umaandar pa yan pero low power na rin at mas lalong lalakas yung vibration. Pero kung lahat talaga ay bumigay na, wala na talagang inilalabas na kuryente, itong ignition coil mo, wala na siyang napuproduce, syempre hindi na rin mag-start ang iyong engine. Ngayon, kung bibili po kayo ng mga ignition coil, yung mga ganitong pyesa, huwag po kayong magtsatsaga sa replacement. Hindi naman to ganun kamahal kung bibili po kayo ng mga original parts. Kasi po, yung mga replacement parts po na yan, hindi mo nga alam yan kung ang manufacturing date niyan ay pare-parehas. Diba? So, delikado po yon at madali pong masira yon. So, pagdating sa ignition coil, bibili kayo original at dapat pare-parehas ng manufacturing date. Nandun po yan sa box. Hanggat maaari isang set ang bibili nyo para po yung ignition coil nyo ay sabay-sabay ding masisira pagdating ng panahon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo.